walang kailangan. Manalig kang tuluyan, huwag kang mag-alinlangan, pagkat ang aking pag-ibig, ikaw ang may tangan. Magandang araw sa lahat ng mahilig sa kasaysayan ng showbiz. Ngayon, kilalanin natin ang isang babaeng nagsimula bilang isang simpleng dalaga, pero naging isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino, si Mila Del Sol. Isa siyang simbolo ng ganda, husay sa pag-arte at kabutihang loob. Mula sa kanyang pagsikat noong panahon ng digmaan hanggang sa kanyang tahimik na pamamaalam, puno ng inspirasyon ang kanyang kwento. Kaya't huwag na nating patagalin, tara't simulan ang ating pagbabalik tanaw dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Clarita Villarba Rivera noong May 12, 1923, sa Tondo, Maynila. Lumaki siya sa hirap at maagang nawalan ng ama. Bata pa lamang siya ay nagtrabaho na upang makatulong sa pamilya. Ngunit sa kabila ng kahirapan, dala niya ang isang bagay na hindi matatawaran, ang kanyang angking ganda at karisma. Dito siya nadiskubre ng mga talent scouts at pinasok ang mundo ng pelikula noong dekada 30. Ginamit niya ang pangalang Mila Del Sol bilang kanyang screen name, pangalan na kalaunay magiging alamat sa Philippine cinema. Ang kanyang kauna-unahang pelikula ay ang Giliw Ko noong 1939, na isa sa pinakaunang pelikulang Tagalog ng LVN Pictures. Mula noon, sunod-sunod ang kanyang naging proyekto. Sa murang edad, naging isa na siyang box office queen at tinitingalang aktres. Nakilala siya sa mga pelikulang may tema ng pag-ibig, pamilya at kabayanihan. Isa sa mga pinaka-iconic niyang role ay sa pelikulang Ibong Adarna, 1941, na hanggang ngayon ay kinikilala bilang isang classic ng ating industriya. Noong panahon ng Hapon, tumigil pansamantala ang kanyang karera, ngunit agad itong nabuhay muli pagkatapos ng giyera. Maliban sa kanyang ganda, hinangaan siya dahil sa kanyang disiplina, profesionalismo at respeto sa sining ng pag-arte. Hindi siya naging kontrobersyal tulad ng ibang artista sa kanyang panahon, kaya naman lalo siyang minahal ng masa. Noong dekada 50, unti-unti siyang umatras sa showbiz upang bigyang pansin ang kanyang pamilya. Nagpakasal siya at naging isang hands-on na ina. Pero kahit hindi na aktibo sa harap ng kamera, nanatili siyang aktibo sa likod nito. Itinatag niya ang Del Sol Enterprises na tumulong sa maraming Pilipinong nangangailangan ng trabaho. Isa rin siyang philanthropist, sumuporta sa mga scholars, nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad, at naging inspirasyon sa mga kababaihang gustong magtagumpay sa kabila ng kahirapan. Dahil sa kanyang kontribusyon sa industriya, ginawaran siya ng FAMAS Lifetime Achievement Award at iba pang karangalan mula sa iba't ibang organisasyon. Isa siyang pioneer ng Golden Age ng Philippine cinema at hindi lamang bilang artista kundi bilang huwarang Pilipina. Wala man siyang nasangkutang kontrobersiya, naging kontrobersyal naman ang kanyang pagpili na umiwas sa mga eksena ng kahubaran o labis na romansa, kahit uso ito noong panahon ng kanyang kasikatan. Para kay Mila Del Sol, mahalagang panatilihin ang dignidad ng isang babae at ito ang ipinaglaban niya sa kanyang mga pelikula. Noong January 10, 2020, pumanaw si Mila Del Sol sa edad na 96. Tahimik ang kanyang naging pamamaalam, ngunit malakas ang naging alon ng pagpupugay mula sa showbiz industry at ng mga tagahanga. Inalala siya bilang reyna ng pelikulang Pilipino, isang babaeng hinahangaan hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi pati na rin sa kanyang kabutihan. At diyan, nagtatapos ang kwento ng isang tunay na alamat.
si Mila del Sol. Mula sa pagiging simpleng dalaga sa Tondo hanggang sa pagiging isa sa pinakarespetadong pangalan sa Philippine cinema. Isa siyang huwaran ng tiyaga, dangal, at pagmamahal sa sining. Kung sa tingin mo'y karapat-dapat siyang makilala ng bagong henerasyon, i-like mo na ang video, mag-subscribe, at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mong mahilig sa kasaysayan. Hanggang sa susunod, mga kaistorya, lagi nating alalahanin, ang tunay na bituin hindi lang kumikislap sa entablado, kundi pati sa puso ng bayan. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.